Good afternoon, Droppy Fam. Ayan, tamang-tama yung cue ni Lois ngayon, no? Would you believe if I tell you na meron na naman tayong isang fruitful at exciting conversation live stream ngayong hapon dahil meron tayong special guest, no? Hindi naman talaga siya totoong special, pero guest natin siya ngayon, no? So, galing siya sa isang kaharian ng Encantadia. Mamaya papakilala ko siya sa inyo, no? Pero before that, babatiin muna tayo sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa ating live stream. Magandang hapon po sa inyo. My name is Mike and I will be your host for today's live stream, no? So kung kayo ay nanonood ngayon, i-share nyo na itong live stream natin na to sa inyong mga feeds at baka mas marami pang mga tao ang matulungan at matuto sa ating gagawing session ngayong hapon. Dahil nakita nyo naman yung poster natin, yung session natin will be about Facebook ads. So, alam naman natin na very important ngayon na bago tayo, kung tayo ay nagbebenta online, makapag-drive tayo ng traffic para makita yung mga stores natin ng mga targeted audiences natin. And yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon. So, kung gusto mong matuto ng online marketing, do you want your online marketing to be conversational? Parang tao lang talaga ang kausap dahil yan naman ang hanap nating mga Pilipino, no? Ayaw natin ng mga chatbot. Gusto natin Pilipino para straight to the point masagot lahat ng mga concerns natin. Or naghahanap ka ng new strategy to generate more customers. Yan ang gusto natin. Lalo na paparating ang 11/11. 12/12, no? So gusto natin yung mga selling platforms natin, yung mga pinagbebentahan nating selling platforms, makapag-generate ng mas madaming leads. Ano ba yung leads na yan? Mamaya pag-uusapan natin. Mas maraming traffic para mas mataas ang opportunity para ma-convert natin sila into actual buyers. Yan ang mga pag-uusapan natin, no? So we all know na sa panahon ngayon, ang mas madalas na ginagamit na source of communication online ay galing sa kapitbahay. Hindi. Facebook. Di ba yan yung unang-una talaga ngayon, no? I think around 94 million users ngayon, meron tayo niyan dito sa Pilipinas. So, alam ko sa mga nanonood ngayon, no, meron din kayong mga Facebook accounts. Imposible naman kung wala, ano? Minsan yung iba nagpapahinga sa Facebook, lumilipat ng ibang social media, pero hindi pa rin kayo nawawalan or totally hindi nyo sinasarado ang inyong mga Facebook accounts. Well, if you want to know kung anong connect nito sa topic natin, just watch, listen, watch, and look. Tama ba yun? Litong-lito ko, no? To take down notes sa live na to dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa Facebook messaging ads at paano ito makakatulong sa inyong drop shipping business. Kanina nga, nabanggit ko nga, meron tayong kasamang special guest ngayong hapon. At ito na, ipapakilala ko na sa inyo. Walang iba ang ating Facebook ads expert or specialist natin dito sa Dropify, Sir Haren Pagatpat. Sir Haren? Ayan. Hi guys! Hello Sir Mike. Good afternoon po. Ayan, pakilala ka muna Sir Haren sa mga nanonood, no? Kasi hindi naman normal sa kanilang makita ka. Kasi you are always working behind the scenes. Pero siya po ang talagang in charge, no, sa mga ads creatives na ginagawa ng Dropify. So kung bakit pumapalo ngayon si Dropify, isa siya sa mga main catalyst. Wow! Sige sir, pakilala ka muna. So ayan, good afternoon again everyone. No? Good afternoon Dropify. So my name is Haren. So I am a digital marketing professional and a Facebook ad strategist. So I work as a Facebook ads or media buyer for local and international brands for 2 years already. So, yun, iba't ibang industries from SaaS-based, product, e-commerce, and even mga offline marketing who are utilizing or maximizing the power of digital arena in order for them to generate leads and also sales. Ayan, di ba? So, ang dami niyang sinabi na hindi ko maintindihan. Ano ba yung mga ari-arena na yan? Hindi ko yan maintindihan, no? Siya lang talaga nakakaintindi ng mga sinasabi niya. Pero, bago tayo magsimula, Sir Haren, paano ka ba nagsimula dito sa Dropify? And
Bakit ka napunta sa social media buying ng Dropify, ganyan? Paano ka nagsimula? So, nung nag-start po ako kay Dropify, I started as a seller. So, nung hindi pa si Dropify, so dati is nagbebenta kami sa Lazada, sa Shopee. So, si Sir Charles noon, ang stores namin niya, si Sleep Essentials, si Super Deal. So, I was one of the person in charge sa pag-handle, sa pagbebenta. So, basically, I have also a background on how to sell sa mga platforms na ino-offer natin sa mga dropshippers. And after that, nung nag-Dropify na, unti-unti binuo din yung marketing team. So, I became the creative officer for Dropify. Tapos yun, ngayon is we are as the digital marketing team. So we are leading the digital marketing team, so focusing on digital advertising. Ayan, so nabanggit mo na rin, Sir Haren, meron kang idea pagdating sa pagbebenta online. Yes. So ano ba yung mga selling platforms na na-experience mong hawakan nung una? So I tried Lazada, Shopee, ano pa ba yung platform namin before? May Zalora ba? Zalora, hindi ko yun na-try, sir. Zilingo. Okay. So sa mga nanonood dyan, if you are handling your selling platforms like Shopee, Lazada, Facebook, Zilingo, kung ano man yan, applicable ba ang i-discuss natin ngayon sa kanila? Yes, definitely, sir. So especially para sa mga sir, nasa Facebook, sila nagbebenta, Shopify, WooCommerce, and stock. So, ito is very helpful for them, but also for Lazada and Shopee sellers, kung paano nila magagamit yung power ng messaging ads para makapag-generate ng sales. Yan. So, hindi lang to for Facebook users, tama ba? So, for general audience ito, kung kayo ay nagbebenta, dropshipper na kayo ni Dropify, or hindi pa kayo subscriber ni Dropify, pero you want to learn about Facebook messaging ads or ads campaign, stay tuned. Share nyo rin itong video na to. Yung link na to, i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo. I-heart nyo na rin kami. Tapos bigyan nyo na rin kami ng stars if you appreciate us. Ayan. So okay, Sir Haren, ready ka na ba sa ating mga maiinit na katanungan? Sige sir, simulan na natin yan. Okay. First question for Sir Haren. Ano ang Facebook messaging ads and paano ito nagwo-work? Yes. So, karamihan kasi sir, especially pag bago sa field ng digital marketing, wala masyadong idea paano nga ba nagwo-work o ano nga ba yung isang Facebook ads campaign. So basically, yung Facebook ads messaging is dinadrive natin yung traffic o yung leads papunta sa Messenger app. Messenger. Or Instagram, doon natin sila kino-convert, doon natin sila kinakausap. Ngayon kasi sir, very uso Very uso ngayon dito sa Philippines, yung conversational commerce na tinatawag natin. So most of the Filipinos talaga, ang hinahanap natin is yung makakausap natin yung sellers. So, di ba pag halimbawa bumibili kayo sa Facebook, gusto nyo fact-check muna, check muna natin, totoo po ba yun? Gusto ko may makakausap muna ako. So, yun yung isa sa mga usong way of marketing ngayon dito sa Philippines. So, yan yung power ng messaging ads na karamihan na nakikita na sa na-experience ko sir, even for the clients na na-handle ko before, hindi rin na ma-maximize. So, sayang siya. So, pag nagamit natin siya ng tama, malaking tulong siya para sa ating mga sellers para makapag-generate at mas makapture yung mas malaking market na nasa Facebook. Yeah. Pagdating naman sa Facebook messaging ads, meron ba dapat tong specific goal kung bakit mo siya gagawin or gusto mo lang talaga makakuha ng leads? Yes. So dapat for sellers sir, very important na ang end goal naman natin talaga is sales. Sales. Pero first and foremost, kailangan maintindihan ng mga sellers natin sir na sa ads, meron dalawang type ng messaging campaigns. So pag nag-ads po kayo, yung messaging campaigns natin is meron sa engagement level or yung engagement objective natin, and meron din sa conversion level. Okay. So yung pinagkaiba po ng dalawa is the intent. So yung intent ng buyer, for example, for engagement. Sa engagement, basically pag pinili natin siya as an objective for our ad, ang goal lang is mag-chat ako, I'll be interested dun sa product na binibenta mo, dun sa service na ino-offer mo. Pero yung sa isa naman,
conversion campaign, mas high intent naman siya. Mm. So pag sinabi natin high intent, yung hahanapin ni Facebook na audience are people na most likely bibili ng produkto mo. Pero again, hindi ibig sabihin na ang goal mo is conversion, especially pag nagsisimula ka, magko-conversion campaign ka kaagad. So the power of messaging and yung totoong laro sa ads po talaga is what we call testing. So dito karamihan, nagfi-fail yung karamihan ng media buyers or even mga entrepreneurs or sellers natin kasi hindi nila alam paano ba tamang pag-test ng isang ad campaign. Paano ko ba masasabi na effective na ba siya? Kailan ko ba siya dapat i-stop? Ano ba yung mga factors kung bakit hindi siya nag-work? Kasi madalas sir, ang nangyayari, biniblame yung ads. Oo. Pag halimbawa, hindi naman ako kumikita eh. So, ang i-blame is the ads. Pero in reality, marami pong factor. So, one is the creative. Second is the ad itself, the targeting, and of course, the offer. So, pag hindi po nag-work yung dalawa, you have to check your offer. Is your offer competitive enough? Baka kasi pilit tayo ng pilit ng produkto, pero hindi naman talaga siya competitive para dun sa gusto nating itap na market. Kumbaga sa meron ako narinig sa'yo, Sir Haren, yung mga targeting. Yes. Is it automated? Si Facebook na mismo ang naghahanap for you? Depende kung sa gusto mong, kunwari, engagement ma yan or conversion? Yes. In terms of intent, sir, yes, si Facebook na yung maghahanap nun. So, yun yung power nitong Facebook messaging campaign na i-discuss natin for today. Kasi, yun nga, depende siya sa level. Di ba meron tayong tinatawag po na funneling sa marketing. So, ang karamihan kasi talaga is gusto natin bottom funnel agad. Ilalim. Pag nag-uumpisa ako, gusto ko benta agad. Yes. Pero in reality, guys, you need to invest on data. Wala pong nagsasucceed sa Facebook ads nang hindi nagsisimula sa pag-gather ng data. Yeah. So, kaya hindi ako naniniwala, sir, sa mga sa guaranteed budol tactics sa paggawa ng ads because in reality, wala naman po talagang perfect formula sa pagrarun ng ads. The only way for you to identify the perfect formula that will work for you is by doing testing. So para magawa mo yan, you need to start sa top of funnel. So yun yung ini-skip ng iba kasi gusto ko benta-benta. Yeah. Paano may mapupunta sa bottom funnel kung wala kang audience sa top of funnel? So, yun po. Yeah. Ito, i-connect ko lang yung Facebook ads doon even sa selling mismo. Yes. Sa subscription, kunwari kay Dropify, normal din na problem natin yan. Kasi nga, ang gusto ng tao, maibalik agad yung subscription, pero wala naman traffic. So, walang sales, walang traffic. Same din pala sa Facebook ads. So, kailangan meron ka munang audience sa ibabaw bago mo siya makakausap sa ilalim at ma-convert mo siya into actual buyer. So, ganun din pala sa ads, So, okay. Let's move on sa ating second question. Anong klaseng mga messaging ads ang maaari mong gawin sa Facebook? Yun sir, as I mentioned kanina, meron tayong engagement, meron tayong conversions campaign. Pero it will depend again dun sa magiging strategies nyo. Kasi for some of the advertisers na mga nakausap ko, mas nagwo-work sa kanila yung conversions campaign. Especially if e-commerce brands talaga sila, mga products yung binibenta nila. So, especially pag mga low-ticket items, so usually conversions campaign nagwo-work sa kanila. But for most of the advertisers na nakakausap ko, is mas nagwo-work is yung engagement campaign. So, bakit? Sa engagement campaign, mas mahaba lang po yung sales process. Yeah. Bakit? Kasi nga, yung intent lang ng buyer is interested sila dun sa product. Pero hindi po laging ibig sabihin na pag interested ako, tapos hindi ako bumili, hindi na ako bibili. Yes. Kasi pag nagbebenta po tayo, hindi po talaga lahat ng taong kumakatok sa atin, yung lumalapit sa atin, is ready to buy at that moment. So, meron po tayong tinatawag na mga tao na not problem aware, tapos meron problem aware, pero hindi nila alam yung solusyon sa problema nila. And then third, is yung tinatawag natin na hot market, na alam nila yung solusyon sa problema nila at ikaw yon. Yeah. So, hindi lahat po is nandun sa hot market. So, ang goal natin when doing ads is, paano ba natin sila may bababa? So yun yung power. So from top, paano natin sila pupunta sa middle, paano natin sila ibababa sa ibaba. So kaya very important yung pag-create ng content, pag-create ng mga ads natin, dyan papasok yung retargeting, remarketing, kasi nagkaka-idea na yung mga tao.
And that's the beauty, sir, actually ng Facebook messaging kasi nakakausap natin sila. So for example, most likely hindi ko na masyadong kailangan gamitin yung retargeting campaign pero kailangan pa rin guys kasi mai-explain ko na sa inyo, sir, paano ba nagwo-work yung product. Unlike pag halimbawang gagawin nyo lang siya in a landing page. Though, meron talagang iba nagwo-work sa kanila very effectively yung landing page and that's a separate objective naman for ads. Pero ang sinasabi ko is yung advantage ng messaging campaign is there is a connection and then may trust. Especially if you are not using chatbot. And I don't recommend chatbot, especially pag nag-uumpisa kayo sa selling pagdating sa ads na to. Kasi you really need to know ano ba yung mga pain points nila. Saan ba sila nahihirapan? Is there something that I can adjust dun sa product ko, sa pricing ko? Kasi tinatamaan sila ng ads, interested sila, pero hindi sila bumibili. What might be the problem? So you can assess based on data. Okay. Question, Sir Haren. Pwede bang pagsabayin, sabi mo kasi, di ba, pagdating sa messaging ads, you have to do testing. Yes. So, will it also work pagka pinagsabay yung engaging at saka yung conversion, engagement and conversion messaging ads campaign? Sa akin, sir, if you are ready pagdating sa expense and ready ka talaga to invest on data, pwede mo siyang gawin. And kung kaya mo na talaga magbasa ng tamang data pagdating sa ads. Pero kung hindi pa, sir, nag-uumpisa ka pa lang talaga, nagte-test ka pa lang talaga ng ads, inaaral mo pa lang talaga paano talaga siya nagwo-work, I don't suggest. So one objective at a time and one campaign at a time para mas natututukan mo isang ads. Kasi sometimes pag sobrang daming tumatakbo, ang dami mong kailangan i-analyze, minsan naliligaw ka na. So, kasi tayo gusto natin shortcut, di ba? Gusto ko agad maging successful Pero ayaw natin daanan yung proseso. So, very important po sa ads is the process. So, yun yung mga dapat talaga nating inaaral. Kasi marami talaga, sir. For example, yung mga makikita natin ng mga nagtuturo something, yung catch talaga is the topics, the budol, strategies, and stuff. Pero in reality, guys, kung wala kayong knowledge about the fundamentals, hindi rin magwo-work sa inyo yung mga strategies na tinuturo nila. So, you really need to start yung first step talaga, the basics. Yeah, so ang dami natin natututunan ngayon, no? In every webinar and seminar din na minimension natin, we have to really go through the process. We cannot skip, no? For example, even sa pag-aayos ng store, we have to start with branding first. Kasi yung iba selling na agad. So ganun din sa Facebook ads, kailangan natin simulan sa engagement. And syempre, sa Facebook kasi may nakatayang budget. Yes. No? So, pag ikaw mas less yung budget mo, dapat mas kalkulado yung gagawin mo. Unlike pagka meron kang mas maraming budget, sabi nga kanina Sir Haren, kaya mong pagsabayin yung engagement and yung conversion, pero yun nga, mas ang dami mong titingnan. Lalo na pagka nagsisimula ka pa lang, hindi ka pa nga marunong bumasa, gusto mo nang i-testingin lahat. Yes. Tsaka sir, very important note, bago sila mag-umpisa sa Facebook ads, dapat kaya na nilang i-control yung emotions nila. Kasi karamihan talaga, sir, pag emotional sa ads, hindi sila nakakagawa ng tamang decisions. Tutuloy ko ba o hindi? Stop ko na ba to? Or kailangan lang pala palitan yung creatives. Hindi sila nakakagawa ng emotions kasi, ay, tumataas na yung ganito ko, stop ko na. Pero the end of the day, baka yung may stop mo na campaign, yung pala yung nagwo-work sa'yo. Hindi ka pala kumikita. Kaya dapat data-driven talaga pagdating sa ads and set aside talaga yung emotions. Yeah. Actually, hindi lang naman sa ads yan, no? Kahit sa totoong buhay. Sabi nga minsan, pag nag-aaway kayong mag-asawa, pag may init na init, hihinto ka muna. Kasi you cannot make rational decisions if you are very emotional. Right. Ang hirap. No? So, kahit dito sa Facebook ads, kailangan i-control mo yung emotions mo. DDD, data-driven decisions ang gagawin natin pagdating sa mga ganitong bagay. Speaking of budget, Sir Haren, magkano ang magiging gastos sa pagpapatakbo ng messaging ads sa Facebook at magkano ang dapat na budget ng mga dropshippers para dito? So, ang maganda po kasi sa ads, sa Facebook ads is hindi nyo kailangan ng
50,000, 100,000 para makapag-start kayo. For as low as 60 pesos per day, pwede na kayo makapag-start, no? Yan yung minimum? Yes, Okay. minimum, sir. So, especially pag nagsisimula pa lang kayo, guys, huwag kayong magbabudget agad na, ay, mag-1,000 na ako agad kasi gusto ko mataas agad yung reach ko, mataas agad yung impression, mataas yung resulta na dumating. Guys, sa Facebook, ang ideal talaga na pag-i-start is mababa muna. Bakit? Kasi even si Meta, pag yung ads account nyo, inaaral niya rin muna. Hindi rin talaga pinapayagan ni Meta na malaki agad yung budget nyo. So even sa sa pag-i-scale ng budget, may tamang strategies din na ginagawa. Hindi yung, halimbawa, nag-work yung campaign mo, 60 pesos ka ngayon per day. Sabi mo, ay sir, kumita ako. Ang laki ng kinita ko ngayong week. Next week, magpa-500 per day na ako. Mind you, yung campaign na nag-work sa inyo ngayong week, next week, hindi na yun mag-generate sa inyo kahit times 10 nyo yung price. So bakit? Kasi nga, may tamang scaling sa pag-a-ads din, sa pag-increase ng budget. Kasi pag nagulat si Meta na, uy, biglang nagkapera to So si Meta, mapipilitan na palakin agad yung audience. So hindi rin tama yung pag-grow ng audience mo. Talagang may tamang techniques na ginagamit. So at least at 60 pesos per day. Pero very important na alam ng mga dropshippers natin, sir. Magkano ba yung markup ko per item? Yeah. Tapos doon yun po tignan. Kasi pag nag-run kayo ng campaign, for example, kinuha nyo na cost per message. Sa cost per message, malay mo, ang cost per message mo is 100 pesos. Pero yung patong mo lang pala sa produkto mo is 50 pesos. So, dapat ba siyang stop? Bakit? Hindi siya profitable. Yeah. Di ba? Doon siya papasok. So, kaya titignan nyo rin talaga, bago kayo mag-start ng Facebook ads, magkano ba yung kaya kong gastusin? Pero sinasabi ko po sa inyo, 1 month or 2 weeks at least, magagather muna kayo ng data. Don't expect for sales agad-agad. So, gather muna kayo ng data, hayaan nyo si Meta na buuhin muna yung algorithm doon sa mismong ads account nyo. Yeah. Tapos, saka natin siya ayusin. So, yung adjustments kasi nangyayari siya weekly, yun. So, start kayo at 60 pesos. So, I don't recommend talaga na mag-start kayo at 500 agad kung wala kayong experience sa pag-a-ads. Again, yung budget is hindi rin po talaga siya biro sa ads. Pag hindi natin siya nagamit ng tama, masusunog at masusunog siya. And marami na po, sir, na mga na-experience ko, mga nakausap ko rin before, na sobrang aggressive nila pagdating sa ads. To a point na nasunog na talaga yung malaking budget nila. Dahil lang, hindi talaga nagagawa yung proper allocation ng budget. Yeah. So, dahan-dahanin nyo guys. No? Hindi naman kailangan madali agad. Kahit may budget pa kayo. No, kahit sabihin natin na pinanganak tayo o tatay-nanay natin mga mayayaman at may pera. Yes. Kailangan we start slow. Ganoon naman talaga sa negosyo, no. Kahit sa Facebook ads, dahan-dahanin natin kasi madali naman ang mag-ad eh. Ang importante, maaral ni Facebook daw muna kung paano ibabato sa iyo yung mga tamang audience kasi pwedeng mangyari. I-up nga niya, tataas nga yung mga nanonood or viewers mo pero hindi naman magko-convert. 'Di ba? So, ito ang tanong ko, Sir Haren. Nabanggit mo kanina yung CPM or cost per message. Ang cost per message ba, bumababa ba yan? Tumataas ba yan? Yes. How does it work? So, depende din po yung cost per message kung gaano ka-compelling yung ads nyo. So again, nakadepende po yan sa number of impressions. So every 1,000 impression po, ibig sabihin kung ilang beses pinakita ni Facebook, may cost din po yun kay Meta. So, sa messaging, kaya very important na compelling yung ads nyo or very attractive yung ad creatives nyo mismo. Yeah. Bakit? Yung ads nyo po mismo, yung creatives nyo, yun yung gagamitin nyo para maging scroll stopper siya. Kasi maraming nag-ads na, hindi, white background na picture ng ng shoes, yung binigay sa akin ni Dropify, ads ko na to. Pwede na to. Siyempre, marami pong advertisers. Kailangan po natin i-consider yan. So, paano ka mag-i-stand out? Kasi at the end of the day, yung Facebook Meta Ads Arena po is a battleground. Oh, kaya nga siya arena. Yan, bidding po yan. So, kung hindi mataas yung budget mo, 60 pesos per day ka, guys, bumawi ka sa creatives. Yeah. Gawin mong attractive yung ads mo. So,
Marami sir, na-experience ko before, isi-share ko lang. Meron kaming campaign before na hinawakan ko sa isang brand. Ang budget namin is at 80 pesos per day. Per day. So medyo mababa lang siya. Nakakakuha kami ng chats na 50 to 70 chats per day. Pero yung product na ina-ads namin nun sir before, hindi siya gumagalaw. As in, bago ko sila hawakan before, yung produkto na yon, as in, hindi lang siya pinapansin. May mga traffic, pumupunta sa shop nila, pero hindi siya gumagalaw. Pero at 80 pesos, guys, mind you, after 2 weeks, yung produkto na yun is naging number 1 product. Nung brand na yun. Grabe, no? So at 80 pesos, guys, so sinasabi ko sa inyo, hindi talaga kailangan ng sobrang laking budget sa ads para maging effective siya. Ang kailangan nyo is tamang strategy, tamang creatives, and testing. Pero hindi rin namin siya na-achieve, sir, ng isang run pa lang ng ads, kuha agad. So parang naka 3 campaigns yata kami bago namin nakuha yung tamang creatives and tamang ads para doon. So testing talaga siya, guys. Kaya kailangan nyo makita yung potential ng ads. Kaya dapat nyo tignan yung data. Kasi hindi nyo pwede siyang stop dahil lang hindi pa siya nag-generate. For example, sir, yung sa mga dropshippers natin, sir, nakakalungkot minsan na hindi nila nakikita yung add to cart na data sa shops nila. Tapos marami nag-stop na, sir, stop na ako, wala naman akong benta kasi wala pa ako nako-convert, ganyan. Pero pag tinignan mo yung data, sir, ang dami nilang add to cart. Maraming add to cart. Yes. Pero yung add to cart, guys, na data is very powerful data na ibig sabihin, may konting tweak na lang kayo na dapat gawin para bilhin ng tao yung produkto nyo. Yeah. So yung mga decisions na gano'n na sayang konting kiliti na lang, baka yun na yung way para maging successful ka sa ginagawa mo. Pero since hindi nga natin tinitignan yung mga data na yun, nakakagawa tayo yung mga decisions na mag-stop na ako, tapos tigil na ako kasi wala namang emotions. Sayang, 10 peso voucher lang pala yung hinihintay nila. Okay, antay lang ng sahod, sir. Oo, di ba? Tapos yung pala, nag-unsubscribe ka, 14, 15, i-check out na sana nila. Kaya lang nag-unsubscribe ka, so naka-holiday mode ka na. So sayang naman. So very important, no? Sana mention ni Sir Haren din kanina sa mga sellers natin sa Dropify. Lalong-lalo na if you are handling Shopee or Lazada, kasi meron na yung business advisor or business insight. Nandun na lahat ng data na kailangan nyo, guys. To learn how to read those data. Ano ba ibig sabihin nito? Ano ba ibig sabihin ng add to cart na to? Ano ba ibig sabihin nito na kailangan kong i-improve? Nandiyan na lahat, guys. So please, make use of the data there, di ba? May reason kung bakit nilagay yan ni Shopee or ni Lazada or kung nagpe-Facebook ads ka na, bakit nandyan yan at pinapakita sa mukha mo yung mga numbers na yan. Nandyan yan para basahin mo, i-analyze mo at ayan na yung sagot para sa ikayayaman mo. Wow, may ba ganun? Okay, next question tayo for Sir Haren. Sabi dito, may mga specific rules ba or guidelines na dapat naming alamin as dropshippers kapag magpapatakbo na kami ng messaging ads sa Facebook? Yes. So actually, sobrang dami ng guidelines ni Meta. But to sum it up, guys, one very important na na kailangan yung tandaan is bawal yung mga before and after na ads. Kasi may bawal na yun. Especially sa skincare, sir. Alam ko yun yung update ni Meta since last year. Na, for example, yung unrealistic na mga results. So, yung ibang brands kasi before, talagang ginagamit nila yon para makapambudol ng tao. Pero at the end of the day, hindi naman talaga nagagawa yung resulta na yon. Yeah. So, yun, mga unrealistic results, yung mga parang mga scams na atake ng ads. So, minsan kasi kailangan nyo rin isipin yung guys na, for example, hindi ka naman nagbebenta ng product na illegal. Pero if yung creatives mo sounds like it's illegal, paano mo siya i-present? Ibaban pa rin po yun ni Meta, ha? Kaya kailangan nyo siyang tignan. Hindi ko kabisado yung rules and regulation or guidelines ni Meta pagdating doon. Pero meron kayong masisearch naman sa Google or sa Meta mismo na nandun yung guidelines. So basically, kailangan nyo lang gawin ng tama siya according to the guidelines. Wala naman kayo magiging problema. Yeah. So especially sa dropshippers natin, sir, totoong produkto naman yung binibenta. Yes. And wala naman tayong mga nasa health na
na skincare or wala naman. So, kaya niyan. Kaya niyan, no? So, basta make it realistic yun. Totoo, practical lang yung papakita nyo dyan. Hindi naman yan mababan or tatanggalin ni Facebook, no? Parang sa Dropify, meron na yata tayong ganyan nangyari, no? Meron tayong, may mga creatives kami na hindi na-approve ni Dropify, na hindi namin maintindihan, bakit hindi siya na-approve? So, even kami, di ba? For example, even ako, for example, 2 years na ginagawa yung ads. So, meron pa rin kaming nakukommit na mga mistakes pagdating sa pagraran ng ads, no? So, wala talagang perfectong gumagawa ng campaigns. Pero yun, may iwasan yun naman siya. And also, pag gumagawa sila ng caption, sir, very helpful is, pwede po kayong pumunta kay ChatGPT. If familiar kayo kay ChatGPT, pa-check niyo po kay ChatGPT yung caption niyo. If pasok ba siya sa guidelines ni Facebook? Automatic. Yes. Mababasa niyo ni ChatGPT. Oh, di ba? Kaya makita ni ChatGPT. Ang galing. Sobrang galing na ni ChatGPT. ChatGPT, kung nandito ka man. Baka naman. Okay, question number 5 na tayo. Grabe, mainit-init na ang ating pag-uusap. Question number 5. Ano ang mga targeting options na maaring pagpilian for Facebook messaging ads at paano ito magagamit effectively ng mga dropshippers? Yes. So, sa targeting options, maraming ways. So, actually, meron tayong 3 ways. So, favorite kong 3, no? Meron tayong tinatawag na general targeting, o ito po yung tinatawag natin na shotgun. Shotgun. So, ano to? Lahat to? Yes. So, para siyang yun, tatamaan mo kahit sino. For example, nag-target ka walang specific interest. So, that's one shotgun method. Tapos next is, for example, nag-offer ka ng mga opportunities on targeting mo. Business, e-commerce, mga ganyan-ganyan na. So, one way din yon ng shotgun method. So, hindi siya naka-define. So, ang second po natin na targeting is general specific targeting or 45 millimeter. Di ba usapang barel? Barel. Barel ito, barel. Ayan. So, usapang mga barel, no? So, 45 millimeter. So, sa 45 millimeter, ang titignan naman po natin, yung target market nyo, for example, mga business owners o mga interested mag-start ng business. Sino ba yung pina-follow nila? Or anong community ba sila pasok? So, one example is kung ang target nyo is mga business owners, so pwede nyo i-target po Chinkitan. So, si Chinkitan, yung mga followers ni Chinkitan, basically, mga interested sa finances, negosyo, business. Yes. And ito po yung isa din sa strategy na ginagawa na hindi masyadong alam, especially nung yung nag-i-start kami, yung may hinawawakan ako skincare brand. Marami na kasing nagta-target ng skincare. So, trinay po namin mag-targeting ng si Heart Evangelista. Personality yung tinarget nyo. Kasi most probably, itong mga personalities na to, since kilala sila sa beauty industry, yung mga followers nila interested sa mga products na about beauty. So, ibig sabihin, kung mataas yung bidding pagdating sa skincare, baka pwede ka namang umiwas, sali ka dun sa iba. Yung mas konti yung nagbibid. So, yun. So, one strategy yun. And then, meron po tayong tinatawag na sniper targeting or yung tinatawag natin na specific targeting. Yan na yung third mo? Yes, yan yung third. Okay. So, for example, guys, gusto nyong targetin is mga business owners. So, sa main targeting is business owners. Tapos meron po sa ads kasi na tinatawag natin na define further. O ipasok na lang natin, sir, sa e-commerce. For example, mahilig sa sa skincare. So sa skincare, tatamaan yung skincare, main, lahat ng interested sa skincare, ganyan-ganyan. Tapos, i-define further natin siya. So dapat, yung mga interested sa skincare, follower ni Heart Evangelista. So, pinapaliit po natin yung audience. So, ibig sabihin, mas specific siya. So, pwede nyo pa siyang paliitin ng paliitin. So, yun po yung mga different types of targeting na pwede natin gawin. So, meron na rin tayo sa location. Kung very, specific talaga yung locations na gusto nyong tamaan. So, pwede rin po siyang gawin sa ads. Pero ngayon, with the current update sa Meta, hindi nyo na pwedeng i-separate yung currently in, tsaka living in. So, ngayon kasi magkasama na siya. Before kasi, for example, sa amin, sir, ginagawa ko before is,
kailangan pag magta-target ako sa specific location, kailangan living in. Kasi pag currently in or parang nanggaling siya doon sa lugar na yun. For example, nag-visit lang po kayo, nagbukas kayo ng Facebook, napadaan kayo ng Laguna. So, nandun ako sa currently in. Yes. Oo. So, halimbawa, sir, may dumaan, nagbakasyon kayo, kaya dumaan kayo ng Laguna, tapos nagbukas kayo ng Facebook. Kahit hindi po kayo taga Laguna, tatamaan kayo ng ads. Kasi dumaan ka ng Laguna. Yes, tapos nagbukas ka ng FB. Tama. So, yun yung isang way. Dati na pagse-separate pa siya, pero ngayon, magkasama na kasi siya ngayon sa ginagawa ni Meta. Pero still guys, very helpful pa rin naman siya sa atin. Yung ganun targeting. And then, for example, skincare, kung talagang yung product nyo is for women, make sure na na targeting natin is naka-off yung sa men. Women lang talaga. Para hindi rin po nasasayang yung budget natin. Tinatamaan yung mga lalaki. Pero most likely, di naman sila bibili. Yeah. So that's what we call also maximizing yung budget din natin. Okay, halftime break! Halftime break po muna tayo. Isasagot muna ng ilang mga tanong sa ating Facebook page na may mga nag-question na dyan sa ating mismong live. Unahin natin si Marilyn Estreliado. Sabi niya, pwede po ba magpa-add sa inyo? Ay, hindi po. Hindi na po kaya ng katawang lupa natin. Yeah. Pero sir, if dropshipper sila ni Dropify o currently nakasubscribe sila or magsusubscribe sila kay Dropify, on October 26, magkakaroon ako sir ng parang masterclass kung paano ba talaga gawin yung Facebook ads step by step. So if hindi pa sila nakasubscribe sir, pwede silang humabol. Yeah. Tapos yun, Q&A, tapos gagawin natin sila paano talaga mag-run ng isang ad campaign step by step. Yeah, ako advice ko sa inyo. Bago kayo mag-hire ng isang Facebook ads expert, maganda ma-experience nyo muna first hand na kayo muna yung mag-run ng first ads ninyo. So, if hindi pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo para matutunan kayo kay Sir Harren on October 26 kasi this will be exclusive for Dropify subscribers alone. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, message na kayo sa Facebook page namin. Nandun sila Camille, sila Grace, sila Glenn, si Jeff, sasagutin kayo at i-assist kayo para makapag-subscribe na kayo. Okay, next question natin dito. Galing kay Jason Cervantes. Hello, Sir Jason. Kung nasaan ka man ngayon, I hope you are healthy at wala kang ubo tulad namin na nandito. Okay, sabi niya, showing pricing versus no showing ng pricing. Saan po catchy according sa experience ninyo? Yung kasi sir, yung price minsan, sa akin yun eh. Yun yung pinaka ginagawa ng mga advertisers or marketer na strategy pag wala na silang maisip na strategy. Yung lalagay na yung price. Sir. Kaya doon ako na, sir, yung naniniwala sa price war and stuff. So, ang kailangan, sir, pag wala ka nang maisip, wait lang, nahihilo ako sa sa nangyayari. Pero yung sinasabi ko lang, sir, is yung strategy kasi na gusto mo lang i-compare yung price, compare dun sa brand X. Is para sa mga marketers na wala nang maisip na strategy para dun sa product. Sa akin po, if papapiliin nyo ako sa dalawa, focus po kayo on the benefits of the product. So, paano siya makakatulong sa akin? So, ako sir kasi, for example, sa isang training sa inattendan ko na AdWorld. So, ang isa sa tinuro talaga nila sir, as a marketer, dapat ang mindset natin is walang tao ang may gusto ng produkto natin or serbisyo natin. Walang tao, guys. Sinong gusto ng for example, sinong gusto ng dropshipping? Wala. Sinong gusto ng sapatos? In reality, wala, guys. So, bakit merong nagkakagusto? Because ang totoong gusto ng tao is their promised land. So, ano ba yung gusto talaga ng tao? For example, pag offer ka ng business opportunity, ang gusto nila kumita ng pera. Yun yung gusto nila. Yun yung gusto nila. Hindi yung dapat ibigay nyo. And that's how you should present the ads. So, for example, ano bang gusto nyo pagdating sa shoes? Hindi, tandaan nyo, yung tao ayaw ng sapatos. Hindi naman talaga nila kailangan ng sapatos eh. In reality, ang gusto nila pampormang sapatos. Ngayon sa ads, ang isipin nyo, paano ko kaya ito maiko-connect sa tao to a point na iisipin nila na, ay, ganyan yung formang gusto ko. Kaya bibilin ko yung sapatos na yan kasi ganyan yung gusto kong itsura ko. So, ganun siya dapat natin iniisip, guys, in creating contents. Kaya, hindi ako naniniwala talaga na price is the only way
for you to generate sales or yung Yeah. comparison. Pero nagwo-work yung comparison, sir. Nagwo-work pa rin naman siya. Kung meron kayong gustong patunayan na, for example, gusto nyo tapatan yung isang brand na medyo mahal talaga, tapos kayo nag-o-offer ng halos similar na product, pero at a lower cost. Or price. So, magwo-work pa din naman siya. Yeah. Pero at the end of the day, guys, focus kayo sa pain points, tsaka yung mga lagi ko nung sir, objections. Yung objections nila. Kasi yung objections nila or yung limiting beliefs nila, yun yung dapat i-discredit natin. Kung paano ba natin sa madi-discredit? So, maraming sir. For example, dami ko sinasabi, di ba? For example, half time to pero dami yung sinasabi. For example, yung mga nagsasabi na sa ads, kailangan short form videos lang. Yun daw yung pinaka nag-work, sir. Pero in reality, paano natin siya i-discredit? Yung mga tao po na ayaw ng short form videos, na sinasabi natin na ayaw nila, are same people na nanonood ng Netflix. Nanonood ng 3-hour movie, 2-hour movie. So, ibig sabihin po, relevance ang hinahanap. Papanoorin ko yung ads mo kahit 1 hour pa yan kung relevant yan para sa akin. Yeah. So, that's how we create contents. Ting, ting, ting. So, yun. So, yung ads is not just about targeting lang, guys, ito, sir, lagi ko nga sinasabi, don't just create an ad, create a content and make it social. Yun. So, so ilalagay na natin sa poster yun. Hindi ko na maalala yun. Create content and make it social. Diba? So, hopefully, guys, may natututunan tayo. Yung kanina si Ma'am Marilyn ba yun? Si Ma'am Marilyn, yes. What time po masterclass October 26, subscriber na daw siya. Anong oras ba to? 3 p.m. yan, 3 p.m. 3 p.m. So ngayon, ma'am, kung nanonood ka ngayon, sure ako, available ka din na October 26. Okay, 3 p.m. No? So, sa mga hindi naman subscriber at interested matuto ng dropshipping, meron din kaming webinar October 26 din yan, 7 p.m. naman. Okay. Tapos na ang ating halftime. Teka, meron pa ba tayong mga tanong dito? Ayan, sige, meron. Si Mary Joy. Sabi niya, as a buyer, pag nag-click ako ng FB ad, pero pag zero sold or konti lang, hindi po ako nagpo-proceed sa pag-buy. As a dropshipper, paano kaya mako-convince through ads yung customer? Ayan. So, usapang yan, sir? Lazada, Shopee, or TikTok kayo. So, ako po, personally, I discourage Lazada, Shopee, or TikTok dropshippers to run an ads kung hindi pa po optimize yung shop nyo or yung listing nyo na yon. Kasi guys, nonsense yan. For example, ako nga, tinamaan ako ng ads. Compelling yung ads, nakuha ako ng ads, gusto kong bilhin yung produkto. Pagpunta ko doon, walang bumili. Wala namang reviews, wala akong makuha. At the end of the day, guys, ang magko-convince sa buyer nyo para bumili is yung landing page o yung Shopee listing nyo. So, ang way para po magkaroon kayo ng reviews sa gusto nyo i-ads is try to encourage your kamag-anak. Diba? Pabilin nyo muna sila. Diba? Para magkaroon ng review, guys. So, marami sa fake it till you make it. Pero kung, halimbawa, gusto nyo siyang gawin na, hindi, pride talaga ako. Gusto ko talaga, totoong tao bibili sa akin. Pero you need to wait. You need to wait para mangyari yon, and you need to do a lot of things. Pero meron niya siyang mga shortcuts eh. And one way yon para magawa nyo siya, magkaroon kayo agad ng reviews. So, try nyo convince yung kamag-anak nyo or kayo, bumili kayo, pero wag nyo gamitin yung sarili nyong account para gamitin nyo. Pero, yun yung pinaka-best way. Kasi in reality, guys, wala na talaga. Mahirap na magbenta ng produkto online kung wala talagang social proof. Yeah. So, ang advice natin, ito natutunan ko lang din sa mga dropshippers natin na magagaling na, at least, meron kang 10 solid proofs, reviews, na binili yung product mo, merong solid reviews, bago mo siya i-ads. Hindi lang sa Facebook ads to, guys, kahit sa Shopee ads, Lazada ads, if mag-ads kayo, kailangan may proof na. No? Kasi again, nonsense yan pagka wala yung proof. Nakita, zero sold, walang review. So, gawan nyo muna ng paraan. Diba? Again, KKK, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay. Yun ang una nyong gagawin talaga. Kung ayaw ng kamag-anak, tanungin mo, magkadugo ba talaga tayo? Ganon. Peace offering. O kung kaaway, 4 na K na yan. O peace offering na. O sa'yo na to.
Kahit sa'yo may kasalanan, papatawarin na kita. O, di ba? Forgiveness heals wounds. Wow, may mga ganun pa. Okay, punta na tayo sa second part ng ating live stream. Okay, sabi dito, Sir Haren, pwede bang gumamit ng Facebook Messenger to automate responses sa mga customer inquiries through messaging ads? Yes, actually, pwede po kayong gumamit ng mga chatbots para magamit yung automations. Pero again po, I discourage you to use chatbots kung nagsisimula pa lang kayo. Bakit? Because as a business owner or as sellers, very important na malaman niyo po muna paano talaga siya nagwo-work. Paano ko kinakausap yung kliyente ko. Kasi ang pinaka-factor po talaga sa isang successful na messaging campaign is the salesperson. So kahit gaano kaganda yung ads niyo, maraming pumunta sa chat. If yung sumasagot sa chat is hindi alam yung produkto or hindi kayang ibenta yung produkto, wala pong mangyayari sa ads. So don't blame the ads. Kailangan gumaling ng salesperson. Correct. So parang ano po, I think Sir Mike is the best person to suggest or to give you advice kung paano ba talaga ginagawa yung sa pakikipag-usap sa chat, sa mga clients, no? Kasi for example, even sa amin, so nasa amin yung traffic, yung pag-drive ng leads, tapos mapupunta ka lang Sir Mike. So sila yung kumakausap. So customer service is really a big factor to a successful ad campaign. Yan. O, totoo yun, no? Kasi again, kami ni Sir Haren, we work hand in hand. Sila nagda-drive ng traffic, kami naman na nagko-convert. So, if merong isa sa amin, hindi ayusin yung work namin, responsibilities namin, hindi talaga mag-boom or hindi makikilala si Dropify. So, even with your current store, if hindi maayos yung sumasagot or hindi marunong yung salesperson or yung admin na naghahawak ng account ng Shopee or Lazada or any selling platform accounting, mahihirapan talaga kayo mag-convert. Diba? So, again, pinakamaganda if you want to really be successful sa pagbebenta online, experience nyo muna na kayo muna. Yes. Para alam. Kasi kayo, at least kayo, alam nyo kung paano sumagot, alam nyo kung ano yung product, kung paano siya ibenta. Diba? So, mas magiging effective siya if ever. Pero meron ako nakalimutan, Sir Haren. Nasa question number 6 na tayo. Meron ako nakalimutan. Sa pag-create ng isang effective messaging ads campaign, earlier, sabi mo, kailangan dito ng magandang content. Yes. So paano ba tayo pwedeng makakreate ng isang magandang content? Yes. Siguro, sir, pakita muna natin to sa kanila. Pwede ba natin i-flash? So sa isang ads po, di ba ganito siya, pag tinignan natin, you will read this first, and then you will read this, then this one, and then this one at the end. So ganito din po nagwo-work yung isang ads. So tatlo yan, no? So sa ads po, ang una talagang nagpapatigil sa tao sa pag-scroll is yung creatives. Yung gitna. Yung gitna. Yes. So wala namang humihinto po kayo para sa nakalagay na Caption. subscribe now, yung CPA. Hindi naman talaga kayo nag-i-stop doon. So ang nagpapa-stop sa inyo is yung mismong creatives. So ang question dyan, sir, paano ako makakagawa ng isang magandang creatives? Wala nga naman akong produkto sa kamay ko. So si Dropify po, nasolusyonan na yung yung problema na yun ng mga dropshippers natin. No? So ngayon meron na tayong ni-launch, and that's Active Live. Ayan, may active live na tayo. So, hindi pa uma-appear dito ang ating Maywagang Box. Ayan na. Yan. Ang ating Maywagang Box. Ayan. Active Live. So, Sir Mike, ano nga ba yung active live natin, and paano siya makakatulong sa mga dropshippers natin? Actually, yung active live natin, meron tayong website nito wherein they can book 2 kinds of services. Meron tayong Active Studios and Active Box. So Active Studios natin, it's a way for you to rent out our live streaming studios para kung kayo man or meron kayong kakilalang influencers or live sellers, you can go directly to our office, use our facility, tapos magamit nyo for live selling. Tapos meron din tayong tinatawag na Active Box. Ano nga ba to, Sir Haren? Ikaw naman na mag-explain sa kanila ng Active Box. So yung Active Box naman po is solution naman para dun sa mga dropshippers natin na hindi kayang pumunta dito sa mismong office natin, sir. Okay. Para mag-live selling. Yeah. So yung mga dropshippers na natin na nasa medyo malalayong lugar, no? So yung Active Box po
is set na siya ng mga products doon sa sinubscribe nyo na catalog. Tapos ipapadala po namin sa inyo. Kahit saan? Yes, kahit saan. So hanggat merong courier po na kaya magdala sa inyo, yes, kaya po nating ipadala yan sa lugar nyo. Ang kagandahan po dito is meron kayong 30 days. 30 days. So, 30 days para gumawa kayo ng content, mag-live selling kayo, or kung anong gusto nyong gawin dun sa produkto. Plus, sir, hindi pa nila kailangang bayaran yung item or bilhin yung mga items. So, ang gagawin lang nila, sir, magbabayad lang sila ng security deposit kung magkano yung cost ng items na nandun sa loob ng box. For example, 5,000 yung box. Yes. Yung cost. So, yung 5,000 di-deposit nila sa atin, sir. Okay. And then, pagbalik ng box, once na walang sira, okay yung items, ibabalik natin yung 5,000 nila 100%. So parang nag-rent kayo ng mga products for free. Yes. Yun ang maganda doon. No? Kasi again, sabi nga natin, very crucial ang content pagdating sa messaging ads campaign. Ngayon, you will have your freedom to create your own content, your photo. Kung di kayo satisfied sa mga pictures ni Dropify, you can now create your own pictures, videos, short form videos using yung mismong product na yon para mas maging effective ang yung messaging ads campaign. Tama yun, sir. So, isa din sa sir, for example, ginamit nila yung sir, yung ActiveBox. Very important, guys, na try nyo lagi mag-create ng isang video content. So, for example, sa ads po ngayon, mas nagwo-work yung parang mga TikTok type na content. Yun. Kagaya nung sinabi ko kanina, sir, make your ads social. Hindi siya ang goal talaga dapat is, ay, kailangan ko mabenta to. Ang goal nyo po is pastapin muna sila sa pag-i-scroll. And para mag-stop sila sa pag-i-scroll, kailangan hindi nila maramdaman na binibenta nyo yung produkto. Yeah. For example, di ba kung nakakita kayo ng ads ni Dropify, sumasayaw-sayaw lang. Yeah. So that's one way. One strategy na ginagawa natin. Bakit? Kailangan yung ads natin sumasabay kung ano yung trend sa platform. So kung yung tao mahilig sa TikTok, mahilig sa Reels, or mga video form contents na pang TikTok talaga, kailangan sumabay din tayo doon. Kailangan yung i-test yun. So, meron din mga ginagawa, mga malalaking brands na, sir, ang gagawin nila first 3 seconds. For example, isang flower shop, ang first 3 seconds, naghagis ng bato sa bangin. Tapos pagbagsak ng bato, lalabas yung mga bulaklak. So, ang goal, guys, scroll stopper siya, bakit aantayin mong hulog yung bato? Diba? To catch attention. Very important sa isang ads is the first 3 seconds ng video content na gagawin nyo. So you have to think also, pag gumawa ba ako ng ads, pag niran ko ba to at nakita ko sa Facebook, mag-i-stop ba ako? Uy, nadapa ako. Oh, diba? Nadapa ako. So yun, very siya. Kailangan nyo lang talaga siyang laruin and treat your ads like social media. Yeah. Kasi marami, sir, naliligaw eh. Kailangan ko benta. Pero guys, ang goal nyo lagi is dapat mag-create kayo ng content before you run your ads. Yeah. So yan So again, na-feature na rin namin sa inyo ang bagong Active Live ni Dropify na merong 2 services, Active Studios and ActiveBox. So take advantage of that. Merong question dito, no? Sabi niya, pwede ba to kahit nasa ibang bansa ako? Yung ActiveBox. ActiveBox. Yun lang po, hindi pa po pwede. Hindi pa pwede. No? So within dito muna. Pero if you have relatives na nandito, pwedeng sa kanila muna sila gagawa ng content for you. Tapos ipapadala na lang nila sa'yo yung mga nagawa nilang content. So bigyan mo na lang sila siguro ng commission for the effort na gumawa ng content. Yes. So currently nationwide po muna tayo. Hindi pa po natin kaya ng mga sa labas ng bansa. Oo, baka may magpapunta Iceland. Willing naman ako i-deliver. Pwede rin naman ako sumama sa nananawagan po kami sa mga subscriber namin nasa Iceland, Switzerland. Willing po kaming i-deliver yung mga ActiveBox dyan. Okay, let's go to our 7th question. Meron tayong 10 questions for this afternoon. Nasa 7th na tayo. Ano mga best practices, Sir Haren, or tips para makagawa ng compelling at effective messaging ads content sa Facebook? So one thing to consider pag nag-create kayo ng isang ad campaign is don't treat your ad as if you are just creating a ad creative. Kasi pag nag-create po kayo ng ad creative, ang iisipin nyo lang, pag pinanood ko ba to, ilang leads yung mag-click, ilang tao yung mag-i-inquire, ilang tao yung tatanong sa akin, how much, saan ako bibili.
So, ang goal nyo dapat, guys, is to create content. So, in creating content, di ba ang gusto nyo is to engage them. Paano ko ba mapapakita yung produkto? Paano ko ba sila matutulungan i-resolve yung problems nila? And balik po kayo again dun sa sa sinasabi ko, know the pain points of your target market. Tas point A to point B, guys, very important yan. Nasa point A yung dropshipper o yung mga customers nyo. Yung point B is the promised land. So yung promised land nyo, for example, nagbibenta kayo ng sneakers, magiging maporma kayo sa murang halaga. Hindi nyo kailangan maglabas ng ganito. So, paano nyo sila i-drive? Ano kayo yung mga content na ilalabas ko sa ad ko para ma-convince ko sila na pumunta o humakbang papunta dun sa promised land. Yeah. Kasi at the end of the day, guys, for example, nasa bangin yung isa, paano ko makakonvince yung nasa kabila na, sige, humakbang ka lang, ganyan-ganyan. Hindi mo lang pa rin sabihin na, talong ka lang, tapos, yun, bahala ka na. Diba? So, kailangan ipakita sa kanya ano yung kanyang gawin step by step. Kaya nga siya, sa ads, hindi talaga siya in a snap mangyayari. So, meron tayong tinatawag na retargeting. So, ideally talaga sa ads, nag-i-invest tayo ng more money sa top of funnel. Yeah. So, ang goal kasi sa top of funnel, guys, madaming tao yung nandun. Para pag maraming tao, pababa siya ng bababa, lumiliit siya, di ba? So, mas marami din yung pumapasok sa middle funnel. So, sa middle funnel po, magre-retargeting kayo. So, for example, nag-run po kayo ng isang ads about how to achieve formang pogi. Ganyan-ganyan, using the shoes. O kaya, get ready with me. Yeah, so, very important yan. Get ready with me, di ba? TikTok yan, ha? Yun, ang pwede rin nila, sir, best suggestion talaga is tignan nyo paano nagpo-promote yung content creators. Di ba, hindi naman, guys, bilhin nyo na tong item na to, ganyan-ganyan. Yung iba, nabudol ako. Yeah. Ganyan-ganyan, ginagawa nila. And very uso sa fashion is the get ready with me. So, for example, pupunta ako sa isang date. So, susuot ako ng ganito, tapos papakita ko yung shoes. So ito nga pala, guys, nabili ko itong sapatos na to for only 399 pesos. So imagine, yan, magagawa ko na yung forma na gusto ko for a date, ganyan-ganyan. Tapos pag nag-retargeting po kayo, focus nyo naman. Second campaign is gawa naman kayo na, guys, very comfortable talaga yung shoes na nabili ko sa TikTok, sa Lazada. Kaya kung ako sa inyo, i-check out nyo na siya, ganyan-ganyan. Doon ka palang bebenta talaga. So, para aware na sila dun sa produktong binibenta nyo. So, again, it's about creating contents that makes an ad successful. So, hindi lang siya talaga, kahit tamang-tama talaga, guys, yung targeting nyo, sobrang specific, kung hindi tama yung messaging o yung pag-create ng content and hindi siya talaga attractive and scroll stopper, hindi pa rin talaga siya mag-work. Yeah. Ako very relate ako dyan sa Get Ready With Me, no? Kasi normally, kunwari sapatos nga, pinapakita nila ano yung pwedeng damit pang casual, anong damit pang date, anong damit pang Sunday pag mag-church ka. So doon pa lang nakikita mo na ano ba yung mga suot niya at maganda yun, pati color combination, pati doon kasi matututo ka. Pero in a way, hindi mo alam, nabubudol ka na pala na, ay gusto ko nung 530s ng New Balance. Diba? Kasi yun yung napapakita, tapos very versatile pala yung isang sapatos, iba't ibang combination, pero lahat bagay. So ikaw ngayon, na-amaze ka, pwede pala yun. Sa atin naman, sa sneakerhead natin, 1,700 SKUs. Sobrang dami nating sapatos, so pwede nyo gawa ng content. Hindi ko naman sinasabing 1,700 din naman yung isusukat nyo, no? Pero tingnan nyo, start din kayo. For example, kung mag-ads din sila, hanapin yung pinakamaraming stocks. Alin ba dyan? Diba? Nonsense din. Yun, sir. Very important na. Sa guidelines yun. Tignan nyo muna, guys, bago kayo mamili ng shoes na i-ads nyo, make sure na yung item is repeatable. Yeah. Kay Dropify, pwede nyo naman kayo makipag-communicate sa Viber support natin. Very friendly naman yung mga support natin, no? So, check nyo rin. Meron naman kami mga available na na data din na makikita nyo kung repeatable ba siya, may deep inventory pa. Kasi, guys, pag nakapili kayo ng isang shoes, for example, tapos mali pala yung napili yung shoes, tapos hindi na siya repeatable and konti na lang yung stock. Sayang, guys. Kasi gumastos kayo sa ads, tapos sayang din yung traction na nakuha nyo, yan yung opportunity to sell. Yeah. Diba? So, very important na tama rin yung pipiliin yung produkto.
Yes. Okay. So ayan, binibigyan na namin kayo ng advice. Also sa mga sellers, another advice is that always remember that you are not consumers, you are sellers. Yes. So huwag kayong madidisheartened if merong mga products kunwari na gusto ninyo pero out of stock siya. Kasi meron naman mga products dyan na ang dami-daming stocks. Ang goal mo lang naman is makabenta, hindi gumamit. Minsan yun yung mindset natin, gusto ko to, sayang wala out of stock. Nasa consumer mindset pa tayo. Yes. Change it, 'di ba? Sellers kayo dito. So hanapin nyo, ano ba yung eto bigyan ko kayong tip. Yung mga top sellers natin, usually hinahanap, ano ba yung mga maraming inventory? Lalo na mga TikTok sellers. Yes. Kasi alam nila yung laro. Kaya sila bumibenta ng 100, 200 orders per day. Yun lang ang tanong nila. Ano bang pinakamaraming stocks yun dyan? Bigyan nyo nga ako ng list. Yun yung i-advertise ko, yun yung ipupush ko. Kasi yun yung may benta. Yun yung may stocks, yun yung pwede kong i-push. Kasi gagawa nga sila ng mga contents. Yes. And through the power of content, sir, you can create demand for the product. So kahit hindi masyadong mataas yung demand para din sa produkto na yun. Since targeted nga rin naman yung pag nag-a-ads kayo and gumagawa kayo ng content, so makakapag-create kayo ng value for the product na isip nila, ay, ito yung gusto ko talaga. Gusto kong magkaroon yan kasi ito yung dream result na gusto kong ma-achieve. Correct. Tsaka isipin nyo guys kahit mga designs, mga sapatos na nakalipas na, kinalimutan na, because of ads, contents, bumabalik. Yes. Ang New Balance, hindi naman kilala yan Totoo, sir. Magkano lang New Balance dati? 2,000? 1,500? Ngayon magkano na? Because of the demand. Kung titingnan natin, hindi siya pinapansin dati, but because of the content of social media, umangat ngayon ng New Balance. Ngayon, lumilevel na siya sa Nike, sa Adidas, di ba? So, anyway, let's move on to our next question. Okay, Sir Haren, ano naman ang mga common mistakes na dapat iwasan kapag gumagamit ng messaging ads sa Facebook? Siguro, sir, isa sa common mistakes ng mga nag-a-ads, no, or para sa mga mag-uumpisa pa lang ng ads, is yung maling way ng pagtitest ng creatives or ng mismong campaign. Kasi sir, ang akala ng ilan, pag magte-test ako ng isang campaign, ang gagawin ko, papalitan ko talaga lahat. Since ang goal ko is matest ano yung nagbo-work. Mali po siya. So may 3 levels ng testing. So ad creative, merong headline, tapos meron pong ad copy. Okay. So pag nagte-test po kayo, one at a time. Hindi po pwedeng halimbawa nagte-test kayo ng isang ads, is, dito sa ad 1 ko, ito yung ad copy, ito yung ad creative, ito yung headline. So sa kabila, super iba. Hindi po ganun mag-test pagdating sa ads. Ang ginagawa po, one at a time. So ang palitan nyo po muna is yung creatives. Yeah. So test nyo siya. So same headline? Muna. Same headline, same ad copy. Magkaiba lang yung ads creative. Ano ba, ito, i-differentiate muna natin. Ano ba muna yung ad headline? So yung ad headline, sir, ito yung makikita nila dito, yung naka-bold sa isang ads. Okay. So yung makikita nyo na, for example, fashionable, fashion trend, trendy shoes is 2023. Yun yung ad headline. So ayan yung ad headline. So yung ad creative, yun yung mismong picture or video. Yung ad copy, yun yung caption. Nasa taas. So, yun, one at a time na siya itetest. Tapos pagdating naman po sa creatives, as much as possible, maliit lang din yung difference nung changes na gagawin. So, for example, meron kayong laptop na may mouse. So, sa mouse po, pwede nyo gawin itong isang mouse is red, yung sa kabila is yellow. So, nagmamatter po siya pag nagtetest. These are technicalities pagdating sa ads na. Pero, hindi nyo kailangan ng major change pagdating sa ads. Sa ad creatives na gagawin nyo. So yun, pag nakuha nyo na po, alin nyo nagwo-work sa dalawa, stop nyo na yung sa isa, yung non-moving na campaign nyo. So kunwari, nag-work yung yellow mouse. Yes. Stop ko na yung blue mouse. Yung blue mouse, stop na. Tapos ang gagawin mo naman sa next na testing mo is yung ad headline naman. Headline naman. So palit naman po kayo para ma-identify nyo. Ang goal po kasi nito is makita nyo kung alin yung nag-work and alin yung hindi. Kasi pag ginawa po natin ng totally magkaiba, hindi nyo rin po malalaman kung anong mali dun sa kabila. Yung pala yun. So ako naman, in my own perspective, pag sinabing A/B testing, kailangan magkaiba talaga siya totally. Kuwari yung isa video, yung isa picture lang. Pero hindi pala ganon. Yes. Okay. So talagang pagka talaga kakaririn mo siya,
Medyo Yes. costly siya, pero again, in a way, if nakuha mo naman kung ano yung tamang creative, malaki ang balik sa inyo. Di ba? Yes. And one more mistake, sir, na ginagawa ng mga advertisers, no? Pag nakuha na nila yung winning ad campaign nila, ad copy, ad headline, tapos yung ad creative, nag-i-stop na sila mag-testing. So sa ads po, non-stop ang testing. Pag nag-stop kayo ng mag-test ng ads, dyan po matatapos yung growth ng ginagawa nyo. Kasi at the end of the day, makafatig, mamamatay yung ads na nagwo-work. Dahil hindi po yung nag-work nung 19 kopong-kopong, magwo-work pa rin ngayong 2023. Ano ibig sabihin ng fatigue? Sawa na po yung tao dun sa ads. So ilang beses na nila nakita, especially pag maliit yung budget nila, sir, kasi maliit yung reach eh. So mas prone po ito sa fatigue. So kailangan ready kayo with your creatives also. Don't just create one creative para sa ads nyo. Gawa po kayo ng multiple creatives para if ever ma-fatigue siya, meron kayong ipapalit. So ipapatong na ad. So nangyayari pala yun, no? Napapagod din pala ang mga nanonood sa atin. Yes. Yan. So again, kailangan nakahanda kayo. Kumbaga sa keep on creating winning products. Yes, o ganyan, 'di ba? Keep on creating winning creatives or ads para sa inyo. 'Di ba? Kasi parang wala kang ikakatalo doon pagka meron kang 3, 4, 5 talagang engaging winning creatives na nagwo-work sa iyo. Mas maraming chat, mas maraming conversions na pwedeng bumalik sa iyo. 'Di ba? Diyan darating yung time na kailangan mo na mag-build ng team kasi may dami mo nang sasagutin kasi ang dami nang nagwo-work na ad creatives for you. So before we move on to our meron lang akong sasabihin dito, sabi dito, sa lahat ng napanood kong FB ads, dito ako may pinakamaraming natutunan. Thank you Dropify team. Hello Noe. Thank you po. Dito kasi sa FB ads natin hindi tayo nagtuturo dito ng magmakaawa ka ganyan. dito magmakaawa ka or landiin mo yung customer mo para bilan ka. Hindi kami nagtuturo ng ganun dito. Na legit na FB ads strategies and tips ang ating tinuturo. May ad ka ba doon? Sir, ako kasi sir, before naman ako parang maging confident sa pagturo din kung paano gawin yung ads. Nag-start din talaga ako sa pag-attend ng mga trainings. So yung mga nakikita kong ads ng mga nagtuturo, I'm not against those people, pero guys, kailangan nyo rin mamili kung sino yung dapat nyo attendan, kung kanino kayo mag-i-invest ng money. Kasi in reality guys, for example, ako, before may mga na-attendan din ako na talagang pagdating sa loob, magkukwento lang ng buhay nila. Kung paano nila na-achieve yung ads nila, pero at the end of the session, wala ka naman talagang nakuha. So, and yung iba naman, more on tactics lang. Pero yun kasi yung catch sir, para makakuha ka ng audience mo. The tactics, the strategies. Pero guys, kung gusto nyo talagang matuto, you need to focus on the fundamentals. Yeah. Basic, guys, dun lang naman Kasi pag nalaman nyo na yung basics ng Facebook ads, malalaro nyo na siya. Doon na kayo makakapag-create ng sarili nyong strategies. Kasi kahit sabihin ko sa inyo, paano ko ginagawa yung ads, hindi nyo rin po siya magagawa. Same result ng kaya kong gawin or generate sa ads ko. Because it takes experience and also testing para magawa mo yung mga campaigns na yun. Kaya if you want really to be successful in doing ads, you need to start now. You need to test. Tapos kailangan, syempre may actual product ka. And mahirap din kasi pag puro nood ka lang, attend ka lang ng webinar, tapos wala namang actual application. Mahirap yun, guys. Yeah. Yan yung sinasabi namin na hindi pwedeng puro theoretical. Yes. You have to have practical exam or practical na application. Kaya rin sir yung training natin sa 26 exclusive for dropshippers kasi mas applicable sa kanila kasi meron na din silang produkto. May platform na sila. Yes, tama. Yes. So mahirap din kasi na itulo namin siya dito tapos very overwhelming siya sa inyo. Ay, ganun pala siya. So tama ba yung mga nanonood ngayon, pwede ba nating ipa-advance na pa-creating na natin sila ng Facebook page nila? Yes. Ayan, so sa mga nanonood ngayon na dropshippers, you can start creating your own Facebook page para pagka umattend na kayo sa October 26, baka meron dong actual na gagawin, may papagawa, pwede kayong sumabay. So create your own Facebook pages na para hindi kayo mahirapan. Kasi baka doon pa lang kayo magki-create Yes. Yun. Okay.
Second to the last question, Sir Haren. Okay ka pa ba? Yes. Okay. Paano masusukat ang performance at effectiveness ng iyong messaging ads sa Facebook? So, ayun, no? So, ang pinaka-way para malaman nyo talaga kung effective ang isang ad is the ROI. So, ano yun? Ano yung ROI? So, return on investment po. So, siyempre, naglalabas kayo ng pera sa ads. So, magkano ba yung bumabalik sa akin? Sir, so paano ko ba siya makukuha? So, meron pong way, kaso hindi kasi siya tawag dito, automated na pag nag-open kayo ng ads manager nyo is nandun na siya. So you need to add a custom setting for that. So kailangan nyo i-search doon is ROI or ROAS, tapos lalabas na siya. Pero ang problem kasi sir, messaging campaign yung pinag-uusapan natin. And wala namang events tracking sa Messenger. So hindi rin matatrack. Ilan ba yung nako-convert ko? Pero for dropshippers kasi sir, na for example, nakasubscribe sila sa Facebook, nagbebenta sila ng products, merong way. Meron kayo guys way. Paano nyo makukuha yung benta? So for example, yung isang tao na nag-chat sa inyo, bibili siya ng produkto. Meron po sa chat na peso sign. So yung peso sign po na yon, pindutin nyo siya, tapos ilagay nyo po yung price ng item. Tapos pag nalagay nyo yung price ng item, send nyo lang sa kanya, tapos mark as delivered or received nung person na kausap nyo sa chat. Automatic po yan, papasok yan as events, and then makikita nyo po yan sa ads account nyo na yung specific order na yun nanggaling sa isang ads. So that's one way. And also, second is you have to maximize the power of lead center. So yung lead center po is a pipeline na ginawa ni Meta. So si Meta po, ginagawa niya na yan para makatulong sa mga katulad po natin na nagbebenta. So ang benefit po ng pipeline is, for example, meron po nag-chat sa inyo na sir, interested talaga ako dun sa product nyo pero mag-aantay lang ako ng sahod kasi wala pa akong budget. No? So ang gagawin nyo dun sa pipeline, gagawin nyo lang is itatag nyo siya as interested. So sa pipeline kasi merong raw, tapos meron yung in progress, tapos meron tayong tinatawag na interested, won, tsaka bad leads. So for example, interested ako. Gusto ko talagang bumili pero wala pa akong budget. Ilipat nyo po siya dun sa interested. Bakit? Para mas madali sa inyong balikan. Na itong taon to interested to. So pag nagka-promo ko, sisendan ko to, baka bumili na to. Yeah. Tapos pag bad leads naman, yung talagang epa lang talaga sa chat. Diba? May mga ganun kasing tao na gusto ko lang manggulo. May sa o nakita ko lang talaga puro ewan, di ba? So, ilagay nyo na siya sa bad leads para hindi na kayo mag-exert ng effort too much para sa mga tao na yon. So, that's one way. So, pagdating naman sa ad creatives, actually maraming factors. So, sa CTR is click-through rate. Click-through rate. Sa ads account niyo po, makikita niyo yon. So, at least, dapat yung ads niyo is at least 3%. Click-through rate. Click-through rate nyo is at least 3%. That's a standard. So, ibig sabihin po ng click-through rate is scroll stopper yung ads nyo. So, pag below 3% yung ads nyo, ibig sabihin po there's something wrong dun sa creatives nyo. So, you need to improve. Yeah. So, sa video ads naman, meron tayong tinatawag na thumb stop rate or hook rate, tapos meron tayong tinatawag na hold rate. So, at least 10% for the thumb stop rate. So sa thumb stop rate, ang kinukuha naman natin dyan is the 1,000 impression divided by 3 seconds through play. So may formula siya pero wala kasi siya sa mismong Meta. So you need to create your own para makuha mo siya. Yeah. So sa training natin for our dropshippers, I'll be teaching them how to do the yung pinaka metrics nila sir, paano nila makukuha yung nila. Even the average click cost per add to cart. Cost per na add dapat nilang kunin, and then average order value, and then the ROAS, pati yung benchmarking ng ROAS na kung profitable pa ba siya o hindi. So, I'll be discussing that sa natin, sa training natin. October 26. Yes, okay. Iti-testing nga kita, Sir Haren. Ang Dropify ba, ano ba ang click-through rate niya? Click-through rate natin kay Dropify, sir, pinaka natin is
pinakamababa natin is 8%. Wow! Yobong! 8%! Okay. So, that only shows na talagang inaaral natin, no? Hindi talaga, kumbaga, whatever Sir Haren is saying right now is yun din naman yung ina-apply natin sa atin, Yes. no? Actually, yung sa atin nga, actually, mas mahirap yung sa atin eh. Kasi we're not selling a product, we're selling a service. So, mas matagal yung process talaga, sir, ng selling. Ang service natin, it's 3,999 to 8,500. Tapos on a monthly basis pa. Pag kayo dropshipper, ang binibenta nyo, isang produkto, pwede nyo ibenta ng 250 pesos one time lang. Isang beses lang sila magbabayad. So kumbaga kung ako, testingin natin, ano ba mas mahirap ibenta? Is it a product or a service? For me, mas mahirap ibenta ang serbisyo. I can, sir, I can attest. Kasi yung sir, yung isang, parang nung galing ako kay Dropify, tapos may hinawakan akong brand na products yung binibenta nila. Bakit Bakit pa ba yun hinawakan? May hinawakan ako na brand. Tapos, mas mas madali talaga yung pagbenta ng produkto kaysa sa pagbenta ng isang service. Lalo pag high ticket yung isang serbisyo. Correct. Isipin nyo yun kami, service na kami, ang CTR namin nasa 8%. What more kayo? Aralin nyo lang guys, be patient sa pag-aaral ng proseso ng pag-FB ads. Kaya nyo yan. Sky is the limit sa inyo. Just be patient. Just be patient. Aralin nyo dahan-dahan. And attend October 26 sa mga dropshippers kung hindi pa mag-subscribe na kayo. Sayang. Yung matututunan nyo, ano ba to? Free ba to? Free. Free to October 26. Yung iba natututunan nyo, nag-enroll kayo 10,000, 20,000, 25,000. Sabi nga ni Sir Haren, ang ituturo lang sa inyo, buhay nila. Ito ako nung bata ako. Tapos meron ako nakilalang kaibigan. Binigyan ako ng product, binenta ko. Ngayon, eto na. Di ba? Imagine, we will offer the training for you for free. Lalo na pagka ikaw ay subscriber. Pagka hindi pa naman, ayun lang. Yan lang pinaka-investment mo. Nag-invest ka na sa training, meron ka pang negosyo, saan ka makakakita ng ganun. Yes. Di ba? So, take advantage of that. Kung isa ako sa mga nanonood ngayon, I'll subscribe kung pwede lang ako, 'di ba? Hindi naman ako pwede. Din sir. 'di ba? Parang hindi pwede. So, take this opportunity, guys. Take advantage. Ito na yung mga sinasabi nating added value na ibibigay natin sa inyo. No, take advantage of it. So, hindi na yan. Etong Facebook Live naman, hindi naman natin i-delete, di ba? Yes. So, nandito naman to. So, you can review this. You can rewatch this as many times as you want. Okay, last question na tayo. Wait lang, sir. I-share lang ako. Nakalimutan ko lang to screenshot, sir. Pero similar shoes na binibenta natin sa Dropify. May nakita ako sa isang ads. Yung colorful natin, sir, yung dapat bibilhin natin. Okay, yes. So sa atin, sir, is mga nasa 300 lang yun, di ba? Nakita ko po sa isang ad sa Facebook and sobrang ganda ng engagement. Not sure, parang Shopify store yata ito. Binibenta po nila ng 2,500 yung gusto nating bilhin. Yes. Pero kay Dropify po, that's 300, no? Pero baliw na baliw po yung tao sa comment section because the shoes itself is presented na talagang high value yung produkto. Lilinawin ko lang hindi po kami nagbebenta. Yes, hindi kami. Kumbaga yung sapatos na yon, nasa sneakerhead natin na pwede nyong ibenta yon at ang cost nun 300 plus. Binebenta daw ng isang Shopify seller 2,500 pesos. Can you imagine the margin na, ay nako, nabaliw sa 2,500. What if ibenta mo ng 900? Tapos gagawin mo din maganda yung content, di nabaliw din sila sa'yo. Nabaliw ka din sa kikitain mo. Aralin nyo, guys. Yes. Mamakaawa ako sa inyo. It will take time, sir, para magawa nila yung mga ganon. Pero at least alam nyo na talagang posible siya. Yeah. May potential lang lahat. May potential lang lahat. It will just take time. Kahit naman kami dito sa Dropify, hindi naman din tayo biglang... Yes. It took us almost 2 years bago tayo nakilala talaga, di ba? Matagal. It's a process. Di ba? Isipin nyo, negosyo talaga yung ginagawa ninyo. Okay. So we are down to our last and final question. Yes. Question number 10, Sir Haren. Paano magbe-benefit ang mga dropshippers sa paggamit ng Facebook messaging ads as their marketing strategy? Actually, sobrang laking tulong sa inyo ng Facebook messaging ads because it will not just only drive you traffic sa shops nyo or dun sa
sa stores niyo, but it can also help you generate yung dream sales niyo talaga. So even pag nagbebenta kayo sa Shopee or sa Lazada, messaging campaign is very effective. I don't know, parang sila Sir Ray yata ginagamit din tong strategy na to, if I'm not mistaken. Isi-send lang nyo lang yung link dun sa chat para bumili sila sa Shopee stores nyo. Pero yun nga, at the end of the day, kailangan optimize pa rin. Nagagawa natin siya ng tama because hindi rin po talaga pwedeng dahil gusto lang natin or ano lang yun na-provide sa inyo, yun lang yung gagawin nyo. Kailangan talaga natin mag-extend because at the end of the day, this is your business. So, sobrang laking tulong ng Facebook messaging ads. Kahit anong type ka man ng seller. Kasi nga, kahit ano pwede mong ibenta online. Lalo sa Facebook. Pag gumamit ka pa ng power na pang pataas ng reach mo, mas marami kang maaabot na audience, mas tama yung audience na tatamaan, mas magiging effective, mas magiging tama yung sales process mo din. Yeah. And again, no, sa sinasabi natin, pag sa Facebook kasi, walang limitations. Yes. Walang product duplication, walang store duplication, walang banned stores. Open ito. Okay? So, if you want to take advantage ng mga ganitong klaseng benefit, mag-Facebook dropshipping kayo. May nagtanong dito, sabi niya, si Rosemary Cañada, pwede po ba pag Shopee po ang platform, pwede din ba gumawa ng FB ads? Nagpaplano pa lang mag-subscribe? Yes po. Actually, pwede siyang gawin. Shopee sellers kayo, pwede kayo mag-ads, no? So, even yung mga mga affiliates, meron kasi nag-top sa akin before, parang few months ago. Affiliate marketer siya ng Shopee yata, no? Under Involved siya. Tapos malakas siya talaga mag-affiliate. Naghahanap siya ng advertiser na magrarun ng campaign niya. So imaginein mo, if an affiliate marketer gumagamit ng Facebook ads and ang kinikita niya lang is maliit, commission lang. And based sa conversation namin, sir, kinikita niya po monthly through affiliate marketing gamit yung sa pag-ads niya is minimum niya is 100,000. Tapos commission lang yun? Commission lang yun, sir. So, what more kung produkto nyo na mismo yung i-ads nyo? Correct. So, talagang malaki yung opportunity pag nag-ads po talaga kayo. Pero hindi siya mabilis. Yes. Ulitin namin. Hindi siya mabilis, ha. Hindi po kami nagtuturo ng magic dito. Mali po yun. Kung yun yung gusto nyo matutunan dito, yung abracadabra, wala pong marunong sa amin. Sorry po. So, hindi siya mabilis. Pero for us, it's worth it. Yes. No? Yung the journey of learning, how to do it, paano mag-testing, may mga creatives na kailangan kong gawin, it's worth it. Yun lang. Kailangan nyo na maging talagang, persistent, patient, ang daming pinon. So, please, yun lang. Attend kayo October 26. Meron kaming open, no, na Zoom training for Facebook ads, care of Sir Haren, exclusive for dropshippers only. So if you are not yet subscribed to Dropify, mag-subscribe ka na ngayon dahil meron tayong mga key accounts ngayon, no, ng mga ating support, business development specialist na naghihintay sa inyo at i-assist kayo sa ating pagsa-subscribe. Sir Haren, any last words na iyong gustong sabihin bago tayo mamaalam? Sir, siguro para sa mga nanonood sa atin na dropshippers or mga nagbabalak pa lang mag-subscribe kay Dropify. So, ang lagi kong sinasabi, sir, is kailangan yung gawin yung step na kinakatakutan yung ngayon na talaga. Yon. Because if hindi pa siya ngayon, papalalakihin nyo lang din yung fear na nasa loob nyo. Yeah. Then, magiging na lang siya, hanggang sa hindi nyo na lang siya sisimulan. So, marami din kasi akong ganun, sir, na parang hindi ko muna siya itatry, ganyan, kasi ganito, ganyan. Hindi ko pa naman masyadong alam. Hindi ko pa naman talaga sure kung bebenta talaga ako. Pero kailan ka ba magiging sure? Wala. Pag lahat successful na, ikaw na lang yung hindi dun sa ginagawa mo. And the best way for you to learn is by doing it yourself. So kahit manood po kayo ng sangkatutak na videos, kahit sinong experts pa yung puntahan nyo, hanggat hindi nyo siya sinusubukan, hindi nyo rin talaga masasabi kung mag-work sa inyo o hindi.
So the only way for you to know if it is for you is for you to try. Try. Try and try. Yan, no? Yan ang mga wise words galing kay Sir Haren. Sir Haren, maraming salamat for your time. At ready na ba kayo? No, ready na ba kayong gawing more conversational ang inyong marketing strategies? Pwede simulan nyo na i-utilize ang Facebook messaging ads and you can use the information and knowledge na napakinggan at natutunan nyo ngayon sa live na to, and you can also expand your learnings about it. So we always want the best for your dropshipping journey, Dropifam. So make sure to be updated with our upcoming webinars, seminars, trainings, and other events na makakatulong sa inyo to achieve your business goals. Sa lahat ng mga nanood, maraming salamat for taking this time and joining us sa aming live stream today. I hope to see you on our next live streams, webinars, and trainings. See you on the next one. Goodbye. God bless Dropifam. Bye-bye!